Beshi, anong ginagawa mo? Ito, naglilinis ng engine bay. Kailan ba dapat pinapalitan yung battery? Or kailan ba yan nasisira? Yung battery natin. Pinapalitan to syempre pag lowbat na, no? Or di na siya nag-charge or wala na siya nai-store na power. Usually, ang battery, naglalas yan mga 3 to 4 years. Yun yung lifespan yan talaga eh. Sa mga private use Pero sa mga sa mga public use, usually, swerte nang umabot ko ng 1 taon. Pero, suggestion ko lang sa inyo, no, pagkatapos ng warranty ng inyong battery, pag-isipan nyo ng palitan yan para hindi na kayo maabala sa kalsada. So, yun yung lifespan ng ating battery. Ano ba yung indication na pasira na yung battery? Yung isa sa mga indication dyan, pwedeng yung ilaw, nagpi-flicker, or pwede rin naman na nakaka-experience kayo na pwedeng tumigas yung manubela ninyo, o yun, pwedeng hindi rin siya mag-start. And pinaka ano niyan is, baga pagpasira na talaga siya, yun, lahat siya nalulubat. Then eventually, kahit i-charge mo na siya ng i-charge, wala na, hindi na siya magpa-function. Paano ba siya nalulubat? Nalulubat ba yung ganyan? Nalulubat siya, depende sa problema, no? Pwedeng hindi siya nag-store ng power, or hindi rin nagpa-function yung alternator. Or meron nagko-consume na power dun sa electrical. Halimbawa, meron ka naiwanan na bukas na ilaw, or meron yung tinatawag nilang electrical parasitic na kahit patay yung makina, patay yung buong sasakyan, nagko-consume siya ng power. Usually, ano yun, mga ilaw. So, di ba Kuya Shane, BIOS tong gamit mo? Ano bang size ng battery mo? Ang size talaga ng BIOS is NS60. Pero yung nakalagay ngayon sa akin is NS40. Wala namang problema yan. Halimbawa, gusto mong magpalaki ng battery. Actually, ang pinaka-recommended nga ay magpalaki. Pero kung titingnan ninyo, yung sa akin parang ano siya parang downgrade, no? Pero okay lang din naman yun. Wala namang problema doon. Pero ideally, sa sasakyan, mas okay lang na magpalaki ng battery, pero wag lang sana magpapaliit. Pag ginawang gagayahin, okay? Pero, yun, basta kasya siya dito sa ating engine bay. Kasi baka mamaya masyadong malaki yung battery, nagsikip naman, wala, ano yun, pangit din yun. So, dapat yung kasyang-kasya talaga dito sa ating engine bay o doon sa battery bay natin. Pag umilaw ba yung red battery sign sa dashboard, ibig sabihin ba nun, battery problem na agad? Yan yung common na misconception pagdating doon sa red battery sign. Ang akala nila, ang problema ay battery. Pero on reality, ang common na problema niyan is itong alternator. So yan, yan yung nagkakaroon ng problema. So yung alternator, hindi na siya nagbibigay ng power doon sa electrical. Pati hindi niya na charge yung battery natin. So ang problemang common nito is carbon brush. So papalitan lang naman siya ng carbon brush. Actually, to diagnose kung okay pa yung alternator, kung meron kayong screwdriver, pwede niyong idikit dyan sa may pulley. Pag minamagnetize niya, ibig sabihin okay pa. Pero kung hindi niya na minamagnetize, posibleng may problema na siya sa carbon brush. Kailangan siyang palitan. Yan. Anong recommended car battery mo? Okay. Para sa akin, ang pinaka-recommended ko, no, kung ano yung battery shop na anong gawin ninyo. Yan. Kung halimbawa, yun yung lagi yung dinadaanan, so para in case may problema, di pwede nyo ipacheck ng ipacheck or pwede nyo ipadaan sa kanila. Usually naman, libre naman yung testing ng battery. Then, in terms of brand, para sa akin yung makakapagbigay talaga ng longer warranty. Aside doon sa affordable. Tapos yun, madaling kausap pagdating sa repair o palitan. Yan yung recommendation ko pagdating sa battery. Actually, wala naman sa brand eh. Kasi yung brand, kahit sobrang ganda pa ng battery, sobrang tibay, kung hindi naman maganda yung after sales support niya, parang useless lang din. O kung sobrang mahal naman niya, sobrang ano pa rin, ano? Sobrang pangit pa rin nun. So yun, ano ko pala, na-explain ko lang pala.
sa battery natin, ang pinaka-work talaga nito is para pa-startin yung ating makina. After niya ma-start yung makina, standby na lang siya na ini-help niya si alternator natin. Kumbaga, pag si alternator natin medyo nakulangan siya ng power, andito si battery para i-support yung electrical natin. So yun, by the way, yun pala, kung sakali man na umilaw yung red battery sign, ah, as much as possible, huwag niyo papatayin yung sasakyan. At pinakamaganda nun, tipirin ninyo yung electrical o yung mga gumagamit ng electrical. Kasi commonly, pag ito, hindi na ito nagpa-function tong alternator, si battery na yung bahala dun sa buong electrical. So, huwag niyong i-consume lahat. Kumbaga, yung mga electrical niyo dyan, like aircon, patayin niyo na yan. Pag umilaw yung red battery sign. Kasi, pag ito naubos, mamamatay na yung makina mo. So, yun yung isa sa mga ano natin sa battery. And yun, reminders ko lang din para magtagal yung battery natin. Kung sakali man, kung meron siyang lagayan ng tubig, pwede nyo siyang dagdagan kung sakaling nakukulangan. Minsan may mga indication naman yan na nandyan. Pag mababa na yung battery, dagdagan nyo, pwede kayong gumamit ng distilled water sa pagdadagdag ng battery naman. Pagdadagdag ng tubig sa battery natin. And yun, as much as possible, dapat laging maganda yung pagkakabracket natin, hindi kumakalog. Tama yung pagkakalagay ng ating terminal, hindi rin siya kumakalog. Malinis. Yan. Kung sakali man, ito, isang tips ko na lang sa inyo, no? Pagdating sa, halimbawa, may namumuti-muti dyan, pwede niyong punasan yun. Tapos, pag pinunasan ninyo, gamit kayo nitong oil na to. Yung oil niyan, halimbawa, yan, kuha lang kayo ng oil dyan, tapos ipunas ninyo. Ganyan. Yan, di na yung magpuputi-puti. Yan yung isang medyo discarding konti lang para sa battery pag nagkakaroon ng puti-puti. Pero commonly, yun, mga sign na rin yun na medyo pasira na yung battery natin. Okay, so yun mga paps, no, yan yung with regards dun sa battery. At kung may question kayo with regards sa battery, yan, tayo. Tapos yun pala, para hindi kayo kakaba-kaba. May suggestion ako sa inyo. Ang suggestion ko sa inyo, pag sakaling yung battery ninyo tapos na yung warranty, pagtabi na kayo ng pera. Kung may amount nga kayo, sana palitan nyo na eh. Para siguradong hindi magmamalfunction yung sasakyan niyo. Or ito, meron akong marirecommend sa inyo, dalawang jump starter, yung 70 mi, pero medyo mahal yon. Yan, medyo hindi kayo kakabakabahan doon. Kasi yung isa, yung kulay naman, yun yung medyo affordable, less than 1,000 pesos lang yun. Maganda rin yun na pang jump start. Actually, na-test ko na yung dalawang yun. Okay naman sila. Nakakapagpa-start kahit diesel pa yung sasakyan ninyo. So, ganun lang yung natin with regard sa battery. Ganun pala. Sige, Kuya Shane, salamat sa mga information mo. Sige, sana manood kayo ng aking mga video para maturo ako pa kayo.